want to ask health. Ma'am, microphone please. How is it? Hello, good afternoon. Sorry. Yung health card po, how is it different from compared to PhilHealth card? Sorry, I didn't get your name po. I'm Ruby Agustin, sir, from World News. Okay, Ruby. Yes, that's a wonderful question. Kaya nawawalan ako ng boses pagka hindi ko alam ang sagot. The simpler answer is the health card includes the PhilHealth. So it's a broader response to our health needs. If you look at numbers, PhilHealth only makes up roughly 10-15% of total spending in the Philippines. So the health card must be much more than the PhilHealth. All right. Thank you, Ms. Ruby. Salamat. Arma, for the next question. Over Okay, here. for the next question. Good afternoon po. I am from the Business Mirror. I would like to ask po sana, since isa po sa advocacies of the party list is to provide unlimited healthcare for all the Filipino people, and it also requires po kasi di ba ng pag-a-advance or pag-a-upgrade din po ng medical facilities in the Philippines. So with that po, how can we prioritize this po? Okay po. Thank you. Thank you, Vince. Okay. Ngayon po ay pinagdiriwang natin December 12 ang World UHC Day. At ang tema po ngayong taon is It's on Government. Government na dapat po kasama ng pribadong sektor. At kami po sa HPH ay gumagawa na ng paraan sapagkat pinakita namin nga sa inyo sa video na bagamat meron kayong health card, maaari ito ay physical na health card, virtual health card, o kung anumang uri ang magiging kubuuan po ng health card na yan. Ang ibig sabihin yan ay you are guaranteed access sa libreng dekalidad na serbisyo. Subalit, ang nawawala po sa usapin ito ay meron bang serbisyong aasahan? Alam naman natin sa ngayon ay mahigit 1,100 ang kabuuan ng ospital natin sa ating bansa at 700 dito ay private hospitals. At alam nyo ba na halos nakasampa lamang tayo sa requirement ng World Health Organization na isang hospital bed per 1,000 population. Subalit sa maraming lugar sa ating bansa, may 27 probinsya halimbawa na wala pa sa 0.5 ang bed to 1,000 population. Ibig sabihin yan, kulang po ang number of beds. At hindi lamang yan, sa taon-taon po ay ilan lamang sa mga ospital na ito ang nagkakaroon po ng mga makabagong teknolohiya para na sa ganun ay magamit po ito sa mas nakakarami. Isipin na lamang na bawat kababaihan dito ay hindi nagkakaroon ng mammogram. Para sa ganun ay maiwasan natin ang pangunahing cancer sa mga kababaihan. Yan po ay breast cancer. Marami po sa mga kababayan natin ngayon, alam niyo ba na wala pang 8% sa mga senior citizen natin ang nabakunahan. Bakuna na simpleng-simple at libreng binibili ng Department of Health ay hindi pa maubos-ubos ng mga senior citizen natin. At doon nga yung magkatuwang po na may mapupuntahan tayo. At yung pupuntahan natin ay kompleto po hindi lamang sa equipment. May datatnan tayong doktor, nurse at iba pa. Ay mukhang malabong mangyari. Subalit, pinaliliwanag nga namin sa inyo dito na yung health card, karapatan po yun. Subalit, kailangan siguruhin po natin na ang pupuntahan po nila ay mga ospital na kompleto po sa gamit.
Hindi po pwede yung kulang-kulang yung gamit. Hindi pwedeng walang ilaw, walang tubig. Hindi, alam nyo ba na maraming ospital na walang tubig, walang ilaw sa mga ilang oras na kanilang operations? Hindi po dapat mangyari po yan. Kaya nga ang health card po ay hindi lamang sinisimbolo na ito'y garantiya na wala kang gagastusin, kundi garantiya na ikaw ay may matatanggap na dekalidad na serbisyo sa modernong health facility. Hindi po yung karang-karang na health facility. Yung talagang maipagmamalaki po natin. At yan po ay hindi mangyayari kagad. Gumising po tayo sapagkat kung yan ay isang panaginip, yan ay dapat maisakatuparan sapagkat yan ang isusulong ng Heal PH Party List. At hindi namin ito magagawa na mag-isa, imposible. Nandiyan ang pamahalaan, nandiyan ang pribadong sektor, nandiyan po kayo, nandiyan ang bawat isang Pilipino. Eh kung puro taghoy po ang gagawin po natin, puro reklamo, ay wala pong mangyayari. Kaya iibahin na po natin. Kaya nga sinigaw ko po kanina, ito na po ang pagkakataon na itodo na natin ito. Sapagkat kung hindi natin gagawin, ay hindi na po mangyayari ito kahit kailan. Maraming salamat. Question please. Hello, good afternoon. My name is Edge from Business World po. Mga sirs, I've been working closely po kasi with mga cancer patients. So I would like to ask po, kumusta na po yung cancer care sa Pilipinas in terms of diagnosis, treatment, and even your survivorship program? Siguro lalo-lalo na rin po sa mga bata kasi may mga, although small percentage siya, pero may mga batang na-diagnose ng cancer. May pinasa tayong batas sa National Integrated Cancer Control Act. Ilang taon pa lamang pinatutupad ito. Subalit inaasahan po ng cancer na sila po ay mabibigyan ng serbisyo pagdating sa diagnosis at treatment at kakailangan pansuporta para po humaba ang kanilang buhay. Maliban po dyan ay nagsasagawa ngayon ng maraming infrastructure building. Katulad nung isang araw nung nandun ako sa Candaba, pinasiyanayaan ng ating Pangulo ang bagong Philippine Cancer Care Center sa OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga. Unti-unti, ito ay may sa katuparan. Subalit, naiinip ang marami. Lalo na ngayon, marami kinakabahan sapagkat zero budget nga ang PhilHealth sa 2025. Isa ang PhilHealth sa nagbibigay ng Z-benefit package para dun sa may cancer. Subalit, gusto namin maintindihan nyo po, hindi po, ang bias po namin ay hindi lamang po yung sa mga dinadala sa ospital. Sapagkat ang ginawa po ng Brazil, kung bakit nakaya nilang libreng healthcare sa lahat, malakas po sila sa primary healthcare, prevention. Isipin mo na lang kung hindi natin puputulin yung cycle na yan, na bawat isa sa atin ay may cancer, malala, at hindi natin naiiwasan yan sapagkat ang cancer ay maaaring iwasan. At yung sinabi ko nga, meron tayong batas, merong Z-benefit package sa PhilHealth, subalit, noong 2023, around 62,000 ang namatay sa cancer. Ikumpara mo yan sa 112,000 na namatay sa atake sa puso. Thank you. Dr. Taya? Yes, Dr. John? Sorry po, I was asked by Dr. John T. to also share the personal experience of Doc Willie na siya po ay mismong cancer victim. And tulad na sinabi na, kung dito daw po siya nagpapagamot, ay malamang wala na daw po siya.
So, he personally experienced that there is a need to upgrade or upscale po yung ating standard for cancer care sa country. Kaya po, kasumama po siya dito sa Part PhilPH kasi pareho po sila ng advocacy which is to upgrade not only cancer care but all forms of sicknesses. Ma-upgrade po yung ating health services. Nagtutulungan naman tayo lahat ngayon. So maganda sa PhilHealth, tama na kulang sa benepisyo. Pero ngayong umaga lang, sinabi ng presidente ng PhilHealth na hindi naman lahat ng cancer, yung breast cancer, ang itataas nila. Kasi ngayon ang gastos sa breast cancer, ang tulong pala, parang 100,000 lang eh. Yung chemo mo every month, yung diagnosis, etc. So, pangako ng PhilHealth na itataas na to 1 million a year ang Z benefit na yun. So, unang halimbawa na may mga sumusubok tugunan to, pero sang-ayon na ako kay Doc Eric na kung ang breast cancer ay 1 million plus per year, kung malala na, pag nahuhuli mo yan na mas maaga, mas madali ang gamutan, mas madali tugunan. So, hindi lang gamot sa cancer, pero yung iwasan yung cancer. Naninigarilyo ka ba? Kasi pareho tayong maliit eh, baka hindi ka tumatangkad sa kakasigarilyo. Ano ba? Sigarilyo, lung cancer yun eh. Lung cancer medyo natutugunan na, pero ang mahal ng gamutan. Samantalang mga programa para pigilan ang paninigarilyo, napakalaking bagay na mas mababa ang gastos, mas malaki pa at mas marami ang natutulungan. Thank you, sir. Dr. Tayad, please. Madaling computation. Kanina binanggit ko yung mga 59,000 namatay sa cancer. Buuin na natin to kasi partial pa naman nire-report ng Philippine Statistics Authority. Sa 60,000, 100,000 na lang. Walang nang 1,000,000. At sila lahat na punta sa ospital. Meron namang ospital na magbibigay ng serbisyo. So yung 60,000 na yun, kung bibigyan at libre lahat, yun ay 600 billion pesos. Saan natin kukunin yun? Sa cancer pa lang, yun lang ang reserve na pera ng PhilHealth, 600 billion. Sa cancer pa lang, ubos na kagad. Okay? Kaya hindi ko pwede na ang gastos natin ay doon naman sa pagpapagamot. Kayo, ilan pa sa inyo ang naninigarilyo? Ilan pa sa inyo ang nakaupo ng maghapon? Okay? Ilan sa inyo ang hindi na kumakain ng gulay? Marahil sa hindi nyo ibig kainin ng gulay o dahil sa presyo po ngayon ng gulay. Alam nyo ba yung kamote mas mahal pa sa kilo ng bigas? Importante po yun sapagkat dito sa health card, hindi namin tinitingnan na puro gamot naman yun. Tinitingnan namin sa health card, nandun ang record mo. At nalalaman natin kung ano yung mga lifestyle ng isang mamamayan. Para na sa ganon, bago pa mangyaring magkakasakit siya, meron na tayong maaaring gawin doon po sa kababayan natin na sa araw-araw ay sinasalubong ng iba't ibang panganib sa kalusugan. So tama ka, ipagpatuloy mo yung advokasya, cancer, kulitin mo kami, okay, kulitin mo kami ng kulitin para na sa ganon. Kasi ang nakikita namin sa mga susunod na taon, 3 years ago, number 3 lang yung cancer. Ngayon, number 2. Iba ka mamaya, maging number 1 yan. Okay? Sapagkat ang cancer ay hindi naman parang parang death sentence. May magagawa tayo. Subalit, mas mainam pong maagapan. Halimbawa, yung cervical cancer, bakuna lang yun sa grade 9, sa 9 years old to 11 years old din. May bakuna tayo dun Liver cancer, yung hepatitis B vaccine. Madali siyang ma-prevent. Kaya lang, ang nakakalimutan natin ay punta na lang tayo sa ospital kasi may 1 million benefit package. Ba't gugustuhin mo yun? Halos nasa dulo ka na yung life course pag ikaw ay may cancer.
mas magastos habang nagiging stage 4. Okay, thank you, Dr. Tayag. We have here Sharna Bengo of from Inquirer. Good afternoon po. I would like to ask, what legislative measures are you going to focus on if you win seats in Congress as a party list po? Initially, we believe that the legislation is already there. May pagkukulang lang sa implementasyon, so yun yung sisilipin o pag-aaralan namin kung anong amenda ang kinakailangan o saan ba ang pagkukulang para masolusyonan o ma-implement ng fully ang mga batas kagaya yung Universal Healthcare Law. Up to now, 6 years on na napirmahan, it has not been fully implemented. The many objectives outlined in that law is very far from being attained. Kagaya ng libreng gamot, libreng diagnosis, and so on and so forth. So, yun, we will still have to consult a lot of those in the healthcare industry, the several patients that we have been getting in touch with, so that ma-improve natin yung ating batas sa healthcare.